Jeremias Kabanata 51, Karagdagang parusa sa Babilonya. Sinabi ni Yahweh, makinig kayo, magpapadala ako ng isang tagapagwasak ng Babilonya at ng mga hukbo nito. Magsusugo ako sa Babilonya ng mga dayuhang wawasak dito na tulad sa malakas na hanging tumatangay sa ipa. Sa araw na iyon ng kanyang kapahamakan, iiwan nilang walang laman ang lupain paglusob nila mula sa lahat ng panig. Huwag ninyong hayaang mahatak ng mamamana ang kanyang busog, o maisuot ang kanyang kasuotang pandigma. Huwag ninyong paliligtasin ang sinuman sa mga binata, lipulin ninyo ang lahat ng kawal. Bayaan ninyong mahandusay sila sa lansangan ng Babilonya, patay at mga sugatan sa gitna ng lansangan. Sapagkat ang Israel at ang Juda ay hindi pinabayaan ng kanilang Diyos na si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, subalit ang lupain nila ay paon ng kasalanan laban sa banal na Diyos ng Israel. Takasan ninyo ang Babilonya, iligtas ninyo ang inyong sarili, kung hindi makakasama kayo sa pagpaparusa sa kanyang kasalanan, sapagkat ito'y panahon ng paghihiganti ni Yahweh, at ipalalasap sa kanya ang ganap niyang kaparusahan. Ang Babilonya ay isang gintong kopa sa kamay ni Yahweh, upang lasangin ang buong sanlibutan. Ininom ng mga bansa ang kanyang alak, kaya sila'y nalasing. Bigla ang pagbagsak at pagkasira ng Babilonya. Iyakan ninyo siya. Kumuha kayo ng panlunas para sa kanyang sugat, baka siya'y gumaling pa. Gagamutin sana namin ang Babilonya, ngunit huli na ang lahat. Iwan na natin siya at magsiuwian na tayo sa ating mga bayan, sapagkat abot na hanggang langit ang kanyang kapahamakan. Tayo'y pinawalang sala ni Yahweh, hali kayo, ipahayag natin sa Zion ang ginawa ng ating Diyos. Ihasa ang mga pana, ihanda ang mga kalasag. Ginaisang ni Yahweh ang damdamin ng mga hari ng Media sapagkat balak niyang wasakin ang Babilonya, bilang paghihiganti ni Yahweh dahil sa pagwasak sa kanyang templo. Itaas ninyo ang watawat laban sa mga kuta ng Babilonya. Higpitan ninyo ang pagbabantay, magtakda kayo ng mga bantay. Humanda kayong sumalakay, sapagkat binalak at ginawa ni Yahweh ang sinabi niya tungkol sa Babilonya. Kayong naninirahan sa tabi ng maraming ilog, na sagana sa kayamanan, dumating na ang inyong wakas, tiyak na ang inyong kasasapitan. Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay sumumpa, ang sabi niya, ang Babilonya ay ipasasalakay ko sa makapal na tao tulad ng mga umaataking balang, at isisigaw nila ang tagumpay laban sa iyo. Awit ng pagpupuri, ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawan. Sa dagandong ng kanyang tinig, umuugong ang tubig sa kalangitan. Pinaiilan lang niya ang mga hamog mula sa mga sulok ng sanlibutan. Pinakikislap niya ang mga kidlat sa gitna ng ulan. At pinalalabas niya sa tagwan ang mga hangin. Sa ganitong kalagayan ay magiging mangmang at walang kaalaman ang lahat ng tao. Bawat panday ay inilalagay sa kahihiyan ng nililok niyang Diyos-Diyosan. Sapagkat hindi tunay na Diyos at walang buhay ang kanyang ginawa. Walang kabuluhan ang mga iyon, at dapat sampain. Malilipol sila pagdating ng araw ng pagpaparusa sa kanila. Ang Diyos ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang lumikha ng lahat, at ang Israel ang hinirang niya. Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang pangalan niya. Ang martilyo ni Yahweh, ikaw ang aking martilyo at sandatang pandigma. Sa pamamagitan mo'y dudurugin ko ang mga bansa. Sa pamamagitan mo'y ibabagsak ko ang mga kaharian. Sa pamamagitan mo'y aking wawasakin ang mga hukbong nakakabayo, at ang mga hukbong nakakarwahe, ang lalaki at ang babae, ang bata at ang matanda, ang binata at ang dalaga, ang pastol at ang kawan, ang magsasaka at ang katulong na mga baka, ang mga tagapamahala at ang mga kinatawan, ang parusa sa Babilonya, paparusahan ko sa harap ninyo ang Babilonya at ang mga mamamayan nito dahil sa mga kasamaang ginawa niya sa Zion, sabi ni Yahweh. Ako'y galit sa iyo. Ikaw na mapangwasak na bundok, winasak mo ang buong sanlibutan, paparusahan kita, gugulong kang pababa mula sa kabatuhan, at gagawin kitang bundok na tinupok, walang batong makukuha sa iyo upang gawing panulok, o kaya'y pundasyon, sa halip, mananatili kang wasak habang panahon, itaas ninyo sa lupain ng isang bandila, ay parinid ninyo sa mga bansa ang pag-ihip ng trumpeta, paanday ng mga bansa para digmain siya, tawagin ang mga kahariang laban sa kanya, ang Ararat, ang Mini at ang Askenaz, pumili kayo ng pinuno laban sa kanya. Magpadala kayo ng mga kabayo na kasandami ng mga uod na nagiging balang, humanda sa paglaban sa kanya ang mga bansa,
Ang mga hari sa Medo, kasama ang kanilang mga pinunot kinatawan, at ang bawat lupaing nasasakupan nila, nanginginig at namimilipit sa sakit ang lupain, sapagkat hindi nagbabago ang pasya ni Yahweh laban sa Babilonya, sisirain niya ang lupaing ito, wala nang maninirahan dito, tumigil na sa pakikipaglaban ang mga mandirigma ng Babilonya, at nanatili sa kanilang kuta, sila'y